Habang patuloy ang pag-broadcast, maririnig ang boses ni Fang Ning, abala sa pakikipag-usap sa mga viewers. Ang oras ngayon ay 1:00 ng madaling araw. Pagkatapos bisitahin ang kilalang Princess Cemetery noong nakaraan, nandito na naman ako. Ngayon ay nasa Haiyuan School ako, matatagpuan ito sa malayong kabundukan sa likod ng bayan. Ang Haiyuan School ay itinayo 40 taon na ang nakalipas, sa tulong ng Shangyuan Foundation para sa mga bata sa Haiyuan Village. 10 taon na ang nakalipas. May mahiwagang pagkawala ng isang batang babae dito sa Haiyuan Village. Mula noon, marami ng kakaibang insidente ang nangyayari taon-taon. 3 taon na ang nakalipas, giniba ang lugar na ito at inilipat ang buong populasyon. Ang mga kakaibang pangyayaring ito ba ay nagkataon lang? O gawa-gawa ng tao? O baka mayroon talagang mga multong naninirahan dito? Sasamahan ko kayo sa paggalugad sa loob ng abandonadong paaralan na ito, upang tuklasin ang katotohanan. Habang nagsasalita si Fang Ning, makikita ang isang lumang suklay na tila naglalabas ng kakaibang aura. Kasabay nito, bigla itong gumalaw, na sa isip ng prinsesa ay tila napakasarap na pagkain at gusto na niyang kainin ito. Subalit pinigilan ng prinsesa ang kanyang pananabik at inisip, hindi ko pa ito pwedeng kainin ngayon. Kailangan kong tapusin ang pag-shoot muna. Pagkatapos nito, makakakain ako ng masarap na pagkain. Samantala, si Fang Ning ay abala pa rin sa pagkwento sa mga viewers at sinabi, ayon sa kwento. Ang huling lugar kung saan natagpuan ang katawan ng batang babaeng nawawala ay sa harap ng opisina ng manager. Dagdag pa ni Fang Ning, at ang manager na nagpakamatay ay dito rin mismo sa kwartong ito nagbigti. Kaya't malamang, dito mismo nagmumula ang lahat ng mga kakaibang pangyayari. Habang sinasabi ito, ibinahagi ni Fang Ning, habang nag-e-explore ako, aksidente kong nakita ang isang suklay na parang pag-aari ng isang babae sa mesa ng opisina ng principal. Nang kukunin na sana ni Fang Ning ang suklay, napansin niyang wala na ito sa lugar. Kasabay nito, napatigil siya at napatanong sa sarili, nasaan na ito? Nang makita niya ito sa di kalayuan, nagtataka siya kung bakit gumagalaw ito ng kusa sa kinalalagyan nito. Kaya agad niyang tinawag ang prinsesa, na pinaghihinalaan niyang may kinalaman sa nangyayari. Naisip ni Fang Ning, ginamit ba ng prinsesa ang kanyang kapangyarihan para tulungan ako? Pero hindi ko naman siya hiniling na gawin yon. Kasabay nito, may biglang kamay na humawak sa kanya, kaya naisip niya, hindi ito ang prinsesa. Pagkatapos ay hinigpitan ng kamay ang paghawak sa kanya. Nang lingunin niya ito, isang nakakatakot na babaeng multo ang bumungad sa kanyang harapan. Labis ang kanyang gulat at nagtanong siya sa isip, ano ang nangyayari? Samantala, ang prinsesa ay tila walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Bigla na lang sinakal si Fang Ning ng multo. Habang nahihirapang huminga dahil sa lakas ng pagkakasakal, inisip niya, hindi ako makagawa ng kahit anong ingay. Pati ang katawan ko ay nagsisimula ng manginig. Ito ba ang kanyang kakayahan? Ano ang gagawin ko? Hindi ako makagalaw. At sa kabila ng lahat, nais na niyang humingi ng tulong sa prinsesa. Dagdag pa ni Fang Ning, prinsesa, hindi mo ba napapansin ang nangyayari? Ngunit mula sa kinatatayuan ni Fang Ning, hindi nakikita ng prinsesa ang pigira ng multo. Sa kabilang banda, ang prinsesa ay abala sa kanyang sariling pananaw, iniisip lamang. Shoot video. Pagkatapos nito, makakakain na ako ng masarap na pagkain. Samantala, sa isip ni Fang Ning, desperado siyang humihingi ng tulong sa prinsesa, hindi ko na kaya. Kailangan ko ng tulong. Sa sandaling yon, nawalan siya ng kamalayan. Ngunit kasabay nito, biglang nagliwanag muli ang misteryosong bracelet ni Fang Ning, na tila nagbigay sa kanya ng bagong lakas. Pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kakayahan upang labanan ang multo, habang iniisip, hindi ako maaaring mamatay dito. Nagulat ang multo sa biglaang lakas na ipinakita ni Fang Ning, kaya't naisip niya, paano ito posible? Paano niya ako nagawang hawakan? Bigla namang hinagis ni Fang Ning ang multo sa malayo, kasabay nito, hinabol ang kanyang paghinga. Napaisip siya, ano itong kapangyarihan na ito? Subalit nagtaka si Fang Ning, nang nagsalita ang multo, bakit mo ito ginawa sa akin? Agad itong naghanda at mabilis na naglunsad ng isang mabilis na pag-atake kay Fang Ning, na kinagulat niya. Ngunit sa sandaling yon, narinig niya ang isang boses na nagsabi, yumuko ka, bilisan mo.
Agad sumunod si Fang Ning, na ikinagulat ng multo nang siya'y makaiwas. Naisip ni Fang Ning, naging sobrang flexible ang katawan ko, na parang akong si Carlos Yulo, naganap ng isang gymnast pagkatapos, napansin niya ang multo na tila nagmamadaling tumakas mula sa silid. Subalit biglang nauntog ang multo, tila may isang harang o barrier na pumipigil sa kanya na makatakas. Nagulat si Fang Ning nang muling marinig ang misteryosong boses na nagsabi, "Pwede mong pag-aralan ito." Dahil dito, naisip ni Fang Ning, ang boses na naririnig ko ba sa aking isipan ay boses ng prinsesa? Siya kaya ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang ito? Napangiti si Fang Ning at sa kanyang isip ay, napakagandang pagkakataon ito. Simulan na natin ang palabas. Subalit nang umatake siya sa multo, nagawa pa rin itong umiwas. Naisip ng multo, ano bang mali sa taong ito, at nagdesisyon, may mali dito. Kailangan kong magmadali, ngunit mabilis na nahawakan ni Fang Ning ang multo at sinabi, "Nahuli kita, hindi kita papayagang makatakas. Nakasalalay ang tagumpay ng video ko sa iyo." Kaya agad na hinagis ni Fang Ning ang multo sa pader, na nagdulot ng pinsala rito. Hinawakan niya ang multo, sabay sabi, "Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na atakihin ako, at ngayon nahuli na kita. Huwag ka nang mangarap pang makatakas." Subalit nagulat na lamang si Fang Ning nang biglang magbago ng anyo ang multo. Sa harap niya ay nakita ang isang babaeng multo na tila napakaganda at kaakit-akit. Bigla siyang nilapitan ng babaeng multo at sa malambing na boses, tinawag siyang "Little Brother." Kasabay nito, bumulong ang babae kay Fang Ning, "Pwede mo ba akong palayain?" Dagdag pa niya sa isang kaakit-akit na boses, "Little Brother, basta't palayain mo ako, gagawin ko ang kahit ano para sa'yo. Basta pumayag ka lang." Sabay damayla sa tenga ni Fang Ning ang multo, na lalo pang umakit sa kanya. Dahil dito, tila nakaramdam ng kilig si Fang Ning at naisip, mukhang magiging komportable ako sa kanya. Ngunit sa sandaling yon, naramdaman niya ang isang malakas na presensya na nagdulot ng takot sa kanya. Mula sa likuran ay naroon ang prinsesa, halatang nagseselos, na lalo pang kinatakutan ni Fang Ning. Kaya agad niyang galit na sinigawan ng babae, "Tumahimik ka. Sa maliwanag na araw, sa ilalim ng maliwanag na langit, paano mo nagagawa ang ganitong di katanggap-tanggap na bagay?" Sa isip naman ng babae, anong maliwanag na araw at langit? Gabi na nga ngayon. Ngunit nagpatuloy si Fang Ning, "Huwag mong isipin na sa ganitong klaseng taktika, matitinag mo ang aking matibay na determinasyon." Sa isip naman ni Fang Ning, kanina, ang ekspresyon ng prinsesa ay nakakatakot talaga. Buti na lang mabilis ang reaksyon ko, kung hindi, baka mapanganib ang kalagayan ko at baka matambakan pa ako ng palo. Subalit muling inakit ng babae si Fang Ning at sinabi, "Little brother, maniwala ka sa akin. Hindi na kita papahirapan." Kasabay nito, isang usok ang lumabas sa bibig ng babae. Nagulat si Fang Ning at biglang nakaramdam ng pagkahilo. Sa sandaling yon, nabitawan niya ang pagkakahawak sa babae. Mula sa kanyang kaakit-akit na anyo, biglang bumalik ang babae sa kanyang nakakatakot na mukha at masayang sinabi, "Nalinlang kita. Lumapit lang ako kanina para masipsip ang iyong espiritual na lakas." Laking gulat ni Fang Ning nang marinig ito. Kasabay nito, umatake ang babaeng multo mula sa likuran at sinabi, "Ngayon, doble ang lakas ko kaysa dati." Dahil dito, napa-atras si Fang Ning habang pinagmamasdan ang babaeng multo na halatang nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Naglalabas ito ng kakaibang enerhiya habang nagpapasalamat sa kanya at sinabi, "Dahil sa iyong espiritual na lakas, hindi ka na makakatakas sa akin ngayon." Agad na naglunsad ng pag-atake ang multo. Bagaman naiwasan ni Fang Ning ang karamihan sa mga ito, nakakaranas pa rin siya ng kaunting pinsala sa mga sandaling iyon. Kaya naisip ng multo, anong nangyayari? Ang bilis niya ay lalong bumibilis. Dahil dito, agad na naglabas ng isang malakas na pagsigaw ang multo upang mapa-atras si Fang Ning. Kasabay nito, kaagad na naglunsad muli ng mabilis na atake ang multo kay Fang Ning. Nang tumama ang atake sa katawan ni Fang Ning, nagulat ang multo dahil madali lamang itong napigilan ni Fang Ning. Muling nahawakan ni Fang Ning ang multo at galit na sinabi, "Naglakas loob kang umatake sa akin. Subukan mong tumakas ngayon." Kaya lalo pang nagalit ang multo at muling naglunsad ng atake, na may layuning patayin si Fang Ning. Subalit mabilis na sinampal ni Fang Ning ang multo at sinabi, "Anong patayin?
Laging ginagamit ang karahasan, kailangan mong matuto. Dahil dito, lalong nagalit ang multo at sumigaw, anong klaseng lakas ng loob para magsalita ka ng ganyan? Ngunit muli, sinampal na naman ni Fang Ning ang multo at tinanong, anong ibig mong sabihin? Mayroon ka bang paliwanag sa ginawa mo sa katawan ko kanina? Pagkatapos ay paulit-ulit na inuntog ni Fang Ning ang multo sa lamesa. Galit na sinabing, pumunta ako dito upang mag-explore at harapin ang mga masasamang nilalang. Hayaan mong magningning ang liwanag ng katarungan sa lupa. Sa kabilang banda, habang abala ang prinsesa sa pagkuha ng video, nasisiyahan siya dahil lumalabas ang mga energy spirit, kaya agad niyang kinain ang mga ito. Tila masayang-masaya ang prinsesa dahil napakasarap ng mga ito. Samantala, si Fang Ning ay nagtanong sa multo, magsalita ka. Anong klaseng nilalang ka? Bakit ka nagdudulot ng kasamaan dito? Subalit ang multo, tila naluluha, ay nagsimulang umiyak. Nakita ito ni Fang Ning at nagulat siya at napaisip, anong nangyayari? Bakit siya umiyak ngayon? Parang ako pa ang naging masama ngayon. Kaya agad niyang binitawan ni Fang Ning ang multo. Umiiyak itong sinabi, bakit mo ako tinatrato ng ganito? Subalit sa sandali na yon ay laking gulat ni Fang Ning nang biglang nagpalit muli ng anyo ang multo. Napagtanto ni Fang Ning na ang kanyang kaharap ay si Lian Xiang. Nagtataka, sumagot si Lian Xiang, oo. Paano mo ako nakilala? Kaya agad na lumapit si Fang Ning kay Lian Xiang at muling itanong, talaga bang ikaw si Lian Xiang? Sumagot si Lian Xiang, oo. Pasensya na, hindi ko nais na saktan ka. Subalit sa pananaw ni Fang Ning, kung matutukoy namin ang pinagmulan ng mga misteryosong pangyayari sa Haiyuan Elementary School mula kay Lian Xiang, tiyak na magiging viral ulit ang spirit exploration video na ito. Kaya muling nagtanong si Fang Ning, ano ang ibig mong sabihin? Paano ka namatay noon, at bakit mo ako inatake kanina? Sa paaralang ito, bukod sa iyo, may iba pa bang mga nilalang? Sumagot si Lian Xiang, siya ang nagpilit sa akin, kahit hindi ko gusto. Nagulat si Fang Ning at tinanong, sinong siya? May kinalaman ba siya sa pagkamatay mo noon? Agad na naalala ni Fang Ning ang mga masasakit na karanasan sa kamay ng kanyang tiyuhin, kaya naisip niya, sino siya? Paano niya magagawa ang ganito sa isang mahina at inosenteng batang gaya niya? Kaya't agad niyakap ni Fang Ning si Lian Xiang at sinabi, huwag kang matakot, sabihin mo sa akin, sino siya? At tutulungan kita. Tinanong ni Lian Xiang, tutulungan mo ako? Agad naman sumagot si Fang Ning, oo, tutulungan kita. Subalit bago pa man makapagsalita si Lian Xiang at ibunyag ang pangalan ng salarin, isang itim na bagay ang lumitaw mula sa likuran ni Lian Xiang, na ikinagulat ni Fang Ning. Agad na kumilos si Fang Ning upang iligtas si Lian Xiang mula sa nilalamon ng itim na bagay. Ngunit sa kasamaang palad, biglang naglaho si Lian Xiang habang nagmamakaawa at tinatawag si Fang Ning na kanyang Big Brother. Naguluhan si Fang Ning sa nangyari at tinanong ang sarili, anong klaseng nilalang ito na nasa aking harapan? Isang nakakatakot na halimaw ang nagpakita at sinabi, mapangahas ka. Paano mo nagawang hawakan si Lian Xiang ko? Agad na naglunsad ang halimaw ng isang malupit na pag-atake, at tila ang buhay ni Fang Ning ay nanganganib sa pagnanais nitong patayin siya. Sa sandaling yon, naisip ni Fang Ning, ang halimaw na ito ay mukhang napakalakas. Ngunit biglang lumitaw ang prinsesa at galit na sinabi sa halimaw, anong balak mong gawin sa asawa ko? Kasabay nito, naglabas ng barrier ang prinsesa upang pigilan ang atake ng halimaw. Ngunit sa lakas ng impact, tumalsik si Fang Ning at bumangga sa pader. Agad na nag-alala ang prinsesa para kay Fang Ning, ngunit hindi niya namalayan na isang atake mula sa halimaw ang nakalusot at tumama sa kanya. Samantala, si Fang Ning ay tila nawawala ng malay, tinatawag ang prinsesa habang makikita niyang nahulog siya sa isang delikadong sitwasyon. Pagkalipas ng ilang sandali, nang pagmulat ang mga mata ni Fang Ning, nakita niyang ang prinsesa ay puno ng pag-aalala sa kanya. Masaya ang prinsesa dahil nagkaroon si Fang Ning ng kamalayan. Ngunit nagulat si Fang Ning sa nangyaring. Bigla na lang, sa hindi inaasahang pangyayari, nahulog si Fang Ning. Ngunit sa tulong ng kapangyarihan ng prinsesa, naiwasan niyang mahulog mula sa ibaba. Sa sandaling yon, naisip ni Fang Ning, nasaan kami? Nasa entrance ba kami ng Haiyuan Elementary School? Paano kami nakalabas? Habang nag-iisip si Fang Ning, naalala niya si Lian Xiang at nagtanong, kung nakalabas tayo. Anong nangyari sa itim na nilalang na yon?
Sumagot ang prinsesa, sa loob, may isang nilalang talagang malakas at gutom na gutom. Naguluhan si Fang Ning at nagpatuloy magtanong, yung huling itim na nilalang ba ang pinakamalakas? Hindi mo ba kayang talunin? Ngunit sumagot ang prinsesa, sa ngayon, kulang ang aking espiritual na lakas. Pagkatapos, binalik ng prinsesa ang cellphone ni Fang Ning at masayang sinabi. Ang video, ayon sa utos ng asawa ko, ay tapos na. Kasabay ng mga salitang ito, ipinakita ng prinsesa ang isang daliri. Habang ang prinsesa ay tila nasa sabik, sinabi niya, mag-uumpisa na akong kumain kasi gutom na ako. Muling naguguluhan si Fang Ning, kaya nagtanong, anong klaseng bagay yan? Saan mo pa nakuha yan? Ngunit sinabi ng prinsesa, kinuha niya lang ito habang palabas tayo, asawa ko. Kaya muling nagtanong si Fang Ning, paano mo kakainin ang bagay na ito? Plano mo bang lutuin ito kapag nakabalik tayo? Ngunit umiling lamang ang prinsesa. Pagkatapos, bigla niyang hinigop ang daliri. Sa sandali na natapos niyang kainin ang tinatawag niyang pagkain, tila nasiyahan ang prinsesa at sinabi, napakasarap. Samantala, habang takam na takam ang prinsesa sa pagkain, isang liwanag ang lumabas mula sa kanyang ulo at tumungo patungo sa katawan ni Fang Ning. Nagulat siya at nagtanong, anong nangyayari? Sa isip ni Fang Ning, parang nawala ang lahat ng pagod ko. Dagdag pa niya, parang ang espiritual na katawan ng prinsesa ay naging mas lumakas. Mukhang ang mga bagay na puno ng klase ng yin energy at tila pinakamainam na paraan para mapuno ang espiritual na lakas niya. Agad na nagtanong si Fang Ning sa prinsesa, may nangyari ba pagkatapos kong mawalan ng malay? Paano mo ako nailabas doon? At paano itong enerhiya sa katawan ko at pakiramdam ko lumalakas ako? Nang plano na sana ipaliwanag ng prinsesa ang mga nangyari, biglang sumikat ang araw mula sa likuran ng prinsesa, na nagdulot ng kakaibang epekto sa kanyang katawan. Dahil dito, mabilis na nagmungkahi ang prinsesa kay Fang Ning, asawa ko, umuwi muna tayo, at saka na natin pag-usapan. Naguluhan si Fang Ning sa naging reaksyon ng prinsesa, kaya agad silang kumilos upang makauwi. Pagdating nila sa bahay, ang prinsesa ay tila nagtatago sa liwanag at napansin ni Fang Ning na tila naglalabas ng itim na bagay ang katawan ng prinsesa. Kaya napagtanto niya, tulad ng inaasahan ko, ang mga spiritual body ay talagang natatakot sa sikat ng araw, kaya agad niyang sinara ang bintana upang maiwasan ang pagpasok nito. Pagkatapos, binuksan ni Fang Ning ang ilaw at kasabay nito, ay paghinga ng maluwag. Subalit biglang yamakap ang prinsesa kay Fang Ning at masaya nitong sinabi, asawa ko, halika dito, ngunit pinigilan siya ni Fang Ning at sinabi, umupo ka muna. Ngunit tila naiinis ang prinsesa, ngunit sa isip ni Fang Ning. Bakit parang alagang hayop siya ngayon na parang nanabik? Subalit, agad na hinawakan ni Fang Ning ang mukha ng prinsesa. Nagustuhan ito ng prinsesa at nagpakita ng kasiyahan sa kanyang mukha sa sandali na iyon. Kaya agad na sinabi ni Fang Ning, ang mga kurtina dito ay hindi kayang harangan ng liwanag ng mabuti. Kaya tinanong ni Fang Ning kung saan siya magtatago mamaya. Ngunit sumagot ang prinsesa, makakapasok ako sa katawan ng asawa ko. Napag-isip si Fang Ning at nagtanong, paano yun? Sinabi ng prinsesa, nagkaroon tayo ng kontrata, asawa ko. Sa katawan mo ako magtatago, kaya sigurado akong hindi ako mamamatay. Nagulat si Fang Ning sa sinabi ng prinsesa at tinanong, anong kontrata? Kailan tayo gumawa ng kontrata? Wala akong kaalam-alam. Sumagot naman ang prinsesa, oo. Asawa ko, hindi ba't sinabi mo na gusto mong magpakasal sa akin? Agad ipinakita ng prinsesa kay Fang Ning ang proposal na ginawa niya sa kanya at pinagmalaki ang wedding ring nila. Sabay sabi, kaya nga, nakagawa tayo ng kontrata. Pagkatapos, masayang sinabi ng prinsesa, ngayon, kami ng asawa ko ay iisa na. Basta't matutulungan ako ng asawa ko na makahanap ng pagkain kapag ako'y gutom, makakabalik ako sa lakas ko. Ngunit sinabi ni Fang Ning, sandali, dapat mong ipaliwanag muna. Ano ba ang ibig sabihin ng pag-iisa? Agad na ipinaliwanag ng prinsesa. Ibig sabihin, kapag gutom ako, kailangang tulungan ako ng asawa ko na maghanap ng pagkain. Kung hindi ako makakakain ng sapat, mamamatay ang asawa ko. Dagdag pa ng prinsesa, kung mamatay man ang asawa ko, mamamatay din ako, kaya't kailangan kitang protektahan ng buong puso. Si Fang Ning, na tila gulat na gulat pa rin sa mga nalaman, subalit na pagtanto niya,
ngayon ko naintindihan kung ano ang sanhi ng pagkapagod at panghihina ko kanina. Subalit naalala ni Fang Ning ang kanilang laban ni Lian Xiang kaya nagtanong si Fang Ning sa prinsesa. Kanina bigla ang tumaas ang lakas na naramdaman ko. Iyon din ba ay isa sa mga kakayahan muna na maaari mong ibahagi? Sumagot naman ang prinsesa, oo. Ngayon, kaya na ng asawa ko na gamitin ang aking lakas. Kasabay nito, masayang sinabi ng prinsesa, kung ako ay mabubusog, magiging sobrang lakas din ng asawa ko. Nalalong ikinagulat ni Fang Ning. Ngunit nasabi na lamang ni Fang Ning, wala akong maintindihan dito. Pakiramdam ko, wala pa akong nagagawang maganda. Samantala, sa Haiyuan Elementary School, makikita si Lian Xiang na tumalsik sa pader ng sobrang lakas. Kasabay nito, isang misteryosong figure ang nagpakita. Makikita ang misteryosong nilalang na nagsabi, pinadala kita para pumatay. Subalit hindi ka sumunod, pagkatapos isinapubliko mo pa ang ating impormasyon sa iba. Kaya agad niyang sinakal si Lian Xiang at pagkatapos ay binalaan siya, dapat mong malaman na kung hindi natin sila papatayin, tayo ang mamamatay. Habang makikita si Lian Xiang na tila hindi na makahinga dahil sa lakas ng pagsakal. Biglang niyakap siya ng misteryosong nilalang at sinabi, Lian Xiang, ikaw ay akin, hindi kita pababayaan, kailanman, na ikinakatakot naman ni Lian Xiang sa mga narinig. Kasabay nito, ipinakita ng nilalang ang isang nakakatakot na mukha at sinabi, nararamdaman ko na babalik sila. Sa susunod, tiyak na papatayin ko silang dalawa dito gamit ang aking sariling mga kamay. Habang makikita ang halimaw ay may putol na daliri. Sa kabilang dako, makikita si Fang Ning sa isang restaurant at tinanong si Zhang Shu, handa na ba ang beef noodle soup ko? Kasabay nito, makikita si Zhang Shu na tila masaya at nagsabi, narito na, Xiaoning. Maaga ka yata ngayon. Karaniwan, nandyan ka lang kapag malapit nang magsara ang tindahan ko. Kasabay ng pagtawa nito, siguro mga kabute sa mga palayaw ni Fang Ning tawag ni Zhang Shu. Sumagot naman si Fang Ning, may kailangan akong gawin ngayong umaga. Nang mailagay na ni Zhang Shu ang order ni Fang Ning, sinabi ni Zhang Shu, ito ang malaking bowl ng beef noodle soup mo, medyo maanghang, dagdagan ko ng maraming green onions, walang cilantro, tama ba? Tila natakam si Fang Ning at sinabi, amoy pa lang, nakakagutom na. Salamat, Zhang Shu. Masayang sinabi ni Zhang Shu, sige, talaga namang mapagbiro ang dila mo, bata. Mag-enjoy ka sa pagkain mo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Habang abala si Fang Ning sa pagkain, nagtanong siya gamit ang telepathy habang mapapansin na nagtatago ang prinsesa sa bulsa ng kanyang jacket. Sinabi ni Fang Ning, binanggit mo kanina na hindi sapat ang kapangyarihan ng iyong kaluluwa. Sumagot naman ang prinsesa, nawalan ako ng maraming lakas. Para makabawi, kailangan kong makakuha ng soul power. Nag-usisa si Fang Ning, ano ang mga paraan para matulungan kang maibalik ang iyong lakas? Sumagot ang prinsesa, ang pagkain ng masasarap na pagkain, tulad ng kinain ko kahapon, ay makakatulong na ibalik ang ilan sa aking kapangyarihan. Bukod pa doon, maaari rin akong sumipsip ng takot mula sa iba upang makabawi. Nagulat si Fang Ning sa kanyang narinig at tinanong ang prinsesa tungkol sa takot na tinutukoy niya. Sumagot ang prinsesa, oo, dati naalala ko noong may nakita akong isang maharlika noon. Nakakuha ako ng maraming kapangyarihan. Bago yon, parang nasa kalagitnaan ako ng panaginip at paggising, hindi makapag-isip o makipag-usap. Sa isip ni Fang Ning, mukhang para sa isang espiritual na nilalang, ang pananakot sa mga buhay na tao at pagsipsip ng kanilang takot ay isa pang paraan upang makakuha ng lakas at soul power. Kaya pala sa mga kwento ng kababalaghan, maraming nakakakilabot na mga eksena. Mukhang ang napakalaking takot na nakuha mula sa libu-libong tao na nanood ng aking live show noong araw na yon ang nakatulong kay Prinsesa Zhang Li na muling magkaroon ng kamalayan at pag-iisip. Matapos ni Fang Ning sa pagkain, agad siyang nagpaalam kay Zhang Shu at sinabi, isulat mo na lang muna sa utang ko, babayaran ko sa katapusan ng buwan. Sumagot naman si Zhang Shu, ayos lang, ikaw talagang loko ka. Sa susunod, pumunta ka naman dito at tumulong sa tindahan kapag may oras ka. Tumango si Fang Ning bilang pagsang-ayon at umalis na. Makaraan ang ilang sandali, nakauwi na ang dalawa. Habang abala ang prinsesa sa paggamit ng cellphone, iniisip ni Fang Ning, kung gumana ang live streaming, malamang ay may katulad ding epekto ang mga video, kailangan kong aminin,
kahit ito ang unang beses niyang humawak ng cellphone ng prinsesa, sinamahan pa niya paggamit ng magic para kontrolin ito sa pag-shooting, at sa terms ng stability at anggulo, talagang mahusay. Para sa video na ito, sa pamamagitan ng kaunting editing, pagdagdag ng background music, at mga komento, maaaring maging isa na naman itong patok na video. Siguradong akong madaming matatakot ang manonood nito, at makakapagbigay kay Prinsesa Zhangli na kapangyarihan upang mapunan ang kanyang soul power, talagang isang panalo para sa lahat. Naalala rin ni Fang Ning na ang team ni Direktor Wang noong nakaraan ay magaling at may abot kayang presyo, kaya't plano niyang ipagpatuloy ang pakikipagtrabaho sa kanila. Kaya agad na tinawag ni Fang Ning ang pangalan ng prinsesa na si Zhangli. Agad namang lumapit ng mabilis ang prinsesa kay Fang Ning na ikinagulat niya. Subalit may inis na sinabi ang prinsesa, ang paraan ng pagtawag mo sa akin, parang hindi mo ako gusto, kaya tila di masaya ang prinsesa. Kaya napaisip si Fang Ning kung ano ang itatawag niya sa prinsesa. Sinabi na lamang niya, Lier. Mga kabuti, konting paliwanag, ang Lier ay isang tawag sa Chinese na sa tingin ko ay katumbas ng baby, o darling. Paki-search na lang kung mali ako. Salamat, dahil dito, masayang tumugon ang prinsesa at tinanong kung ano ang kailangan ng kanyang asawa. Dahil dito, tila nakahinga ng maluwag si Fang Ning at inisip niya, ang hirap naman ng sitwasyon. Muli niyang tinawag ang prinsesa at sinabi, kagabi sa elementary school, may nakaharap tayo, subalit kaagad namang nasabik ang prinsesa at sinabi, yung masarap na bagay na yon. Tumango si Fang Ning at sinabing, oo, yung masarap na bagay na yon. Kaya mo ba itong harapin? Ngunit sa isip ni Fang Ning, hindi kumpleto ang video na na-record namin kahapon. Kung makakapasok kami ulit sa school, at maimbestigahan ang tunay na kasaysayan ng Haiyuan Elementary School, makakagawa kami ng mas kumpletong serye, mas magiging patok pa ito kaysa sa video ginawa ko sa libingan ng prinsesa. Agad naman naalala ni Fang Ning si Lian Xiang, na nangako ako sa kanya na tutulungan ko siya. Kahit ano pa ang dahilan, kailangan kong malaman ang tunay na nangyari sa Haiyuan Elementary School. Subalit nagsalita ang prinsesa at sinabi, hindi ko kaya sa ngayon, maliban na lang kung mahanap ko ang aking hairpin. Kaya't agad na hinawakan ni Fang Ning ang kamay ng prinsesa at masiglang sinabi, ito ba ang hairpin na nabanggit mo noon? Naalala mo na ba kung nasaan ito? Tara na, ngunit sinabi ng prinsesa, matapos kong kumain ng masasarap na pagkain, may naalala ko. Ninakaw ang hairpin ko kalahating taon na ang nakalipas. Noong mga panahong yon, umaasa lang ako sa instinct at paminsan-minsang nagpapakita malapit sa aking libingan. Ngunit hindi pa ganap na bumalik ang aking alaala. Pagkatapos, sinabi pa ng prinsesa, mahal ko, tulungan mo akong hanapin yon. Napakahalaga sa akin ng hairpin na yon. Kaya agad na sinabi ni Fang Ning, ngayon na iisa na lang tayo, kung mahalaga ito sa'yo, tara na at hanapin natin. Pero, kapag ba nakuha mo na ang hairpin na yan, kaya mo ba talagang talunin ang nakaharap natin kahapon? Sumagot ang prinsesa, oo. Sigurado ako, kung mahanap ko ang hairpin, kaya ko itong talunin. Kaya napatanong si Fang Ning, paano natin ito hahanapin? Wala akong ideya kung ano ang hitsura ng hairpin, lalo na kung sino ang magnanakaw at kung saan ito napunta. Ngunit sinabi ng prinsesa, medyo may naalala ako ng kaunti at natatandaan na may 3 magnanakaw sa libingan. Ang 2 sa kanila ay naging baliw dahil sa takot na ginawa ko sa kanila noong panahong yon, pero may isa pang nakatakas sa hindi ko malaman na paraan. Kaya duda ako nasa kanyang mga kamay hairpin ko. Sinabi ni Fang Ning, pero 6 na buwan na ang nakalipas mula noon, maaaring umalis na sila sa lungsod. Tumugon ng prinsesa na, hindi. Matapos akong maka-absorb ng soul power kahapon, bahagya kong nararamdaman na andito pa sa lungsod ang akin hairpin. Sumagot si Fang Ning, mahusay. At least may idea na tayo ngayon. Hanapin na muna natin ang hairpin mo. Para bumalik na ang lakas mo, kasabay nito babalik tayo sa Haiyuan Elementary School, magpapatuloy sa pag-shoot ng video, at malalaman natin ang katotohanan. Biglang nagbago ang mood ng prinsesa nang marinig ang sinabi ni Fang Ning at masiglang sinabi, oo, gusto kong bumalik doon at kakain ulit ako ng masarap. Habang kukunin na ni Fang Ning ang kanyang cellphone, sinabi niya, mahalaga ang oras. Titingnan ko muna ang impormasyon sa internet kung may tungkol sa mga pagnanakaw sa libingan mo. Ngunit napansin niya na may natanggap siyang mensahe.
Sa isip niya, mensahe ba ito mula kay Direktor Wang? Ang bilis nilang na-edit ang video ko. Ngunit nagulat siya nang makita niyang mula ito sa pulisya. Nakasaad sa mensahe, kamakailan lamang, nagkaroon ng ilang kaso ng malisyosong pag-atake sa Haicheng. Pinapayuhan ang mga residente na huwag lumabas ng gabi kung hindi kinakailangan. At kung lalabas, tiyakin na may kasamang tao. Gagawin ng pulisya ang lahat upang mabilis na makahanap ng mga palatandaan at mahuli ang mga salarin. Pagkatapos ay napaisip si Fang Ning, may kakaiba rito. Paano naging ganito kaseryoso ang mga kaso ng malisyosong pag-atake hanggang sa nagpapadala na ang pulisya ng mga mas alert? Parang nagiging mas kakaiba na ang mundo nitong mga nakaraang araw. Sa kabilang dako, sa loob ng isang gusali ng opisina, makikita ang mga tauhan ni Direktor Wang na tila dismayado. Sinabi ng isang lalaki na may hawak na sigarilyo, kung wala na tayong makukuhang trabaho, baka magutom na tayo. Biglang sumingit ang isang binata sa likuran. Mukhang, maliban sa order mula kay Mr. Fang Ning noong isang araw, wala na tayong natanggap na trabaho nitong nakaraang 2 araw. Nagulat ang lalaking may sigarilyo nang marinig niya ang pangalan ni Fang Ning, kaya't agad na galit na sinabi, huwag mo nang ipaalala ang gabing yon. Halos mamatay na tayo roon, alam mo ba? Nakakatakot balikan, nakakakilabot, at nagpapatayo ng balahibo. Sumingit naman ang isang lalaking mahaba ang buhok, ano sa tingin nyo? Paano kung umalis na tayo pagkatapos ng trabaho ngayong buwan? Umalis na si Laugaw kahapon. Kahit mabait si Direktor Wang sa atin, mukhang mahirap na talaga ang sitwasyon. Dismayado namang sinabi ng isa pang lalaki, parang pagkatapos nating bayaran ang renta ngayong buwan, wala nang natitirang pera ang studio para sa mga sweldo natin. Sa sandaling yon, biglang pumasok si Direktor Wang na masaya at nagwika, may dumating na tayong trabaho, mga kasama. Habang makikita ang 3 niyang tauhan na nagkukunwaring abala sa kanilang ginagawa. Subalit sinabi ng lalaking may hawak na sigarilyo, Direktor Wang, ano na naman ang trabaho natin ngayon? Masayang tumugon si Direktor Wang, nasa workgroup na ang mga detalye ng trabaho. Mula kay Mr. Fang Ning ulit ang trabahong ito. Dahil dito, muling natakot ang lalaki at nagtanong, pupunta na naman ba tayo sa isang sementeryo para mag-livestream kasama siya? Minungkahi niya, boss, sa tingin ko, mas mahalaga ang buhay natin. Huwag na lang natin tanggapin ang trabahong to. Subalit tumugon si Direktor Wang, hindi na mangyayari yon. Ngayon, editing lang ng video ang kailangan nating gawin. Dagdag pa ni Direktor Wang, ang simpleng video editing lang, katumbas na ng 1,000. At kapag sumikat ang video, may dagdag pang kita na paghahati-hatian natin. Dahil dito, sinabi na agad ng lalaking may sigarilyo, na download ko na. Ngunit nagtanong siya, isa na naman bang adventure o paranormal na video ito? Maliban na lang kung totoong multo ang makakaharap natin tulad noong nakaraan, baka hindi ito sumikat. Sobrang dami na ng mga kaparehong video ngayon. Nagsalita ang binata sa likod. Noong nakaraan, ang pagkakaligtas natin at ang tagumpay ng video ay dahil sa swerte natin at ni Mr. Fang Ning. Pero, kung video editing lang gagawin natin, okay na ito kesa sa wala. Subalit pinaalis ni Direktor Wang ang lalaki mula sa computer at sinabi, hindi, iba ito, siguradong magiging viral ito, tingnan mo, jackpot tayo. Baka, sa pagkakataong ito, makakabangon ng studio natin, o baka nga sumikat pa tayo sa buong industriya, sino ang nakakaalam? Ilang sandali nang ma-play nila ang video na ipinadala ni Fang Ning, abala sila sa pakikinig sa mga sinasabi ni Fang Ning. Biglang nagulat ang binata sa kanyang nakita at napatanong sa mga kasamahan, anong nangyayari sa suklay sa likuran ni Fang Ning? Bakit gumagalaw ito? Dahil sa takot. Nasakal ng binata ang kasamahan niya at nasabi, bitawan mo ako, hindi ako makahinga. Pagkatapos, humingi na lamang ng paumanhin ang binata sa kasamahan niya at sinabi na lang ng lalaki na may sigarilyo, gusto mo ba akong mamatay? Anong nakakatakot sa suklay na gumagalaw ng kaunti? Pagkatapos, bigla na lamang nakita nila sa video na nakikipaglaban na si Fang Ning sa multo. Dahil sa gulat, nabulaslas na lamang ang binata mula sa kanyang kinauupuan. Kasabay ng takot ng kanyang mga kasamahan. Habang nanginginig, napapatanong lamang siya, isang gawa-gawa lang ba ito o may mekanismo sa mesa? May magic technique ba? Subalit binahagi ni Direktor Wang, noong una, inisip ko rin yon, pero nang maglaon,
napansin ko na ang halimaw na ito ay kayang maglaho at muling mag-assemble. Ang pinakakakatakot dito, kahit na may higit sa 10 taon akong karanasan sa video production. Wala akong makita ni isang bakas ng editing o post-production. Habang masinsina nilang pinapanood ang mga pangyayari sa video ni Fang Ning, nasabi na lamang ng lalaki, "Tapos na ba? Wala na bang iba?" Sumagot si Direktor Wang, "Oo, tapos na." Kahit ilang beses ko nang pinanood ito, ay tumatayo pa rin ang aking mga balahibo. Kaya napatanong ang binata sa kanila, paano nga ba namatay si Liang Xiang? Sino ba ang mastermind sa likod nito? May kaugnayan ba talaga ang video na ito sa misteryosong kaso noong 10 taon na ang nakalipas? Pagkatapos, ipinakita ni Direktor Wang ang mga impormasyon kay Lian Xiang at sinabi, "Pumunta talaga ako sa City Library para tingnan ang mga impormasyon, kinopya ko ang mga pahayagan mula sa taon na iyon." Ang batang babae na makikita sa video ay eksaktong pareho sa larawan sa mga pahayagan. Dahil dito, nagkaroon ng sigla si Direktor Wang at ibinahagi niya sa kanyang mga kasamahan, kahit ang mga unedited raw videos ay kayang makahuli ng atensyon ng mga katulad natin. Naniniwala akong kapag nailabas ang video, tiyak na magiging popular ito. At sinabi ni Mr. Fang Ning, kung magiging popular ang video na ito, magkakaroon tayo ng bahagi. Kapag dumating ang panahon at maganda ang bahagi, bibigyan ko kayo ng bonus. Dahil dito, nabuhayan ang tatlong lalaki nang marinig nila ang bonus na ibibigay sa kanila. Kaya masiglang sinabi ng lalaki, "Gumawa tayo ng malaking video. Simulan na natin." Makaraan ang 4 na oras, sinabi ng lalaki, "Tapos na ako sa pag-edit." Habang pinapanood nila ang video, nagbigay ng komento ang isa sa kanyang kasamahan, "Tingnan mo, ginawa ko ang cover. Naglagay ako ng pamagat, pinahusay ko ang kalidad ng audio, at nagdagdag ng tamang background music sa mga key points." Dahil dito, sinabi ni Direktor Wang kay Lao Zhu, "Nagawa mo ang higit pa sa inaasahan. Ang horror level pagkatapos ng editing ay mas tumaas pa." Sumagot naman si Lao Zhu, "Wala nang dapat ikamangha. Dahil ang video mismo ang mahusay. Tingnan mo kung may kailangang baguhin." Subalit umalis na lamang si Direktor Wang at sinabi, "Wala nang kailangan pa. Ipadala na ninyo sa akin, mag-login ako agad at ipapadala ko na sa kanila." Subalit sinabi ng binata, "Ipapadala na ba agad? Paano kung ipadala muna kay Mr. Fang Ning para tingnan at kumpirmahin?" Ngunit sumenyas lang si Direktor Wang at sinabi, "Wala nang kailangan pa." Sinabi ni Mr. Fang Ning na may tiwala siya sa ating mga kakayahan. Mayroon pa siyang ibang aasikasuhin, kaya tapusin na lang natin ang pag-edit at ipadala na agad. Sa kabilang banda, habang ipinapakita ang gusali ng Bilibili headquarters, makikita ang mga tauhan na abala sa kani-kanyang mga gawain. Habang ipinapakilala ang Bilibili video reviewer na si Tao Ping, isang sandali ay napansin ni Tao Ping ang isang video at napinadala sa kanyang ni Director Wang. "Ano ito?" Ang Suicide Girl mula sa Haiyuan Elementary School, isang tunay na pangyayari mula 10 taon na ang nakaraan. Isa na naman bang horror adventure video ba ito? Ang dami nito, karamihan sa kanila ay puro gimmick lang, tapos ang iba ay pangit ang pagkakagawa at sa tingin ko katulad lang ito sa iba, pero maganda naman ang cover nito. Ilang sandali lamang ay biglang nagulat si Tao Ping sa kanyang nakita, isang halimaw na nakakatakot ang nasa kanyang harapan, kaya't aksidente niyang nabuhos ang mainit na tubig sa kanyang sarili. Dahil dito, nakaagaw ng pansin ng iba niyang mga katrabaho, nagtataka kung anong nangyari kay Tao Ping habang iniinda nito ang pagkakapaso. Subalit si Tao Ping, tila nagkakaroon na ng interes sa video, at sinabi, "Ang video na to, sobrang exciting." Kaya agad niyang tinawag ang iba niyang mga katrabaho at sinabi, "Halina kayo at panoorin tong video." Dahil dito, naglapitan ang mga kasamahan ni Tao Ping at nagsimula silang magbigay ng komento. "Nakita ka na bang may ganong kasabik sa isang video?" Habang ang iba naman, "Tao Ping, anong video ito? Matagal na kitang hindi nakita na ganito ka-excited. Kamakailan lang puro walang kwentang video na lang, nakakatulog na nga ako." Kasabay nito, sinabi ni Tao Ping sa kanyang mga kasamahan, "Isang bihirang obra maestra. May kutob ako na magiging sobrang sikat ang video na to." Kaya nagsalita ang isang panot at nagtanong kay Tao Ping, "Totoo ba? Sobrang exaggerated ba yan?" Natatawang sumagot si Tao Ping, "Kung exaggerated o hindi, malalaman mo kapag napanood mo."
Kasabay nito, agad na itong binuksan ni Tao Ping sa mga kasamahan. Ilang sandali pa lamang, tila nakakita ng takot ang kanyang mga kasamahan. Kaya nasabi na lamang ng babae, tapos na ba yon? Sobrang nabitin ako. Subalit ang panot ay nagsabi, tunay nga, napakaganda. Kaya agad nagbigay ng komento si Tao Ping, ang mga teknik sa pagkuha ng video, ang katatagan, mga effect, makakaya ba talagang makuha yan gamit lang ang isang cellphone? Higit pa, malinaw na kumukuha siya sa mga totoong lokasyon. Pero nakakamit niya ang mga special effects na katulad ng sa pelikula. Ang integration ay kahanga-hanga, kaya nasabi na lamang ng lalaking panot, hindi basta-basta ang video na to. Kaya agad na nagtanong ang panot na lalaki, tingnan natin ang mastermind sa likod ng video na to, sino kaya siya? Sa kabilang dako, makikita si Fang Ning na tila inaantok habang naglalakad. Kasabay nito ay sinabi ni Fang Ning sa prinsesa, ayon sa mga pahiwatig na binanggit mo, sinuri ko ang balita. 6 na buwan na ang nakakalipas, malapit sa libingan, sa isang baryo, may nakakita ng 3 tao na may misteryosong kilos, tila naghahanap ng isang bagay malapit sa baryo. Kaya agad na nasabi ni Fang Ning, nakatanggap ng balita ang pulis mula sa mga residente kaya agad nag-respond ang mga ito. Ngunit sa huli, 2 tao lang ang nahuli. Pareho silang may criminal record na nauugnay sa mga magnanakaw ng mga sinaunang gamit. Ngunit ang 3 tao, wala nang makitang bakas. Ang 2 nahuling individual ay parang nasa bingit ng pagkabaliw, parang nakakita ng isang bagay na labis na nakakatakot. Sa huli, ang mga pulis ay tanging nakapagpaliwanag na lang na dulot ito ng matinding pressure, at parehong inaresto dahil sa pagnanakaw ng mga sinaunang gamit. Pero may kainahinalang bahagi sa pangyayaring ito. Walang natagpo ang senyales ng kaguluhan malapit sa libingan ng prinsesa. Ang 2 individual na may alam sa insidente, pareho nang nawala sa katinoan. Kung may lihim na tunnel, at kung nasaan ito, mga misteryo pa rin. Dahil nakuha nila ang hairpin mo, tiyak hindi sila ordinaryong tao. Ang 3 tao na nakatakas sa kaguluhan ay maaaring hindi nagkaroon ng oras para linisin ang eksena. Maaaring may iba pang tao sa likod ng 3 ito, at baka may koneksyon pa ito sa Haiyuan School. Kaya tinanong ni Fang Ning ang prinsesa, sigurado ka ba na ang lalaking nagnakaw ng iyong hairpin ay nandyan sa direksyong yun? Lumabas ang prinsesa at sinabi, "Oo, malapit na," kaya nagulat si Fang Ning sa ginawa ng prinsesa. Kaya sinabi ni Fang Ning, huwag ka kasing bigla na lang lalabas. May mga tao dyan sa paligid. Kung makita kanila, mahihirapan akong magpaliwanag sa kanila. Subalit tila nainis ang prinsesa, ngunit sinabi na lamang ni Fang Ning, huwag kang mag-alala, pagdating natin sa lugar na walang tao, papayagan kita. Ngunit napaisip si Fang Ning, hindi pa man dumidilim, kakaunti na ang mga tao sa kalsadang ito. Baka dahil sa babala ng pulisya kanina, may something na tungkol sa hindi paglabas sa gabi. Kaya tinawag niya ang prinsesa at sinabi, saan tayo pupunta ngayon? Tinuturo ng prinsesa ang direksyon, ngunit nagtataka si Fang Ning sa kanyang nakikita. Sa isang iskinita, may mga tao nakikichismis, at tila may nangyaring krimen. Kitang-kita sa mukha nila ang hindi makapaniwalang reaksyon. Kasabay nito, makikita nila ang isang bangkay na tila nawala ng dugo, nagsalita ang isang pulis, ang kamatayan ng taong ito ay labis na nakakatakot. Dagdag pa niya, talaga, mukhang kainahinala ang pangyayaring ito. Pati si Officer Zhang ay dumating. Malaking kaso ito, tiyak. Kasabay nito ay nagsalita si Officer Zhang, Xiao Wang, anong tingin mo dito sa kasong ito? Sumagot si Xiao Wang, nakakatakot, bakit parang tuyong bangkay ang itsura ng tao? Sumagot si Officer Zhang, oo nga, at pangatlong insidente na ito. Muling nagtanong si Xiao Wang, napansin mo ba? Palala ng palala ang seguridad sa Haicheng nitong mga nakaraang taon. Pati yung kaso noong nakaraang buwan, napakakakaiba rin. Habang sinasabi ito, napansin ni Officer Zhang ang pagdating ni Fang Ning sa crime scene. Subalit nagtanong naman si Xiao Wang kay Officer Zhang, tinatanong mo ba ako kung anong tingin ko sa kaso na ito? Kaya agad na ipinaliwanag ni Xiao Wang, ang biktima ay malamang namatay bandang 3:00 ng madaling araw kagabi. Wala namang senyales ng sinadyang pag-atake sa kanilang mga katawan, at walang bakas ng salarin sa pinangyarihan. Bukod dito, mukhang pamilyar ang salarin sa mga posisyon ng mga malapit na kamera. Walang kaina-hinalang individual na nakita sa surveillance investigation.
Tulad ng mga naunang dalawang kaso, ang sanhi ng kamatayan, ayon sa forensic pathologist, ay biglaang pagkamatay sanhi ng pagpalya ng puso. Ngunit ang kakaiba dito ay, ayon sa investigasyon, wala namang kasaysayan ng sakit sa puso ang mga biktima. Kaya sumagot si Officer Zhang, ang tinatanong ko ay ang opinyon mo batay sa nakikita mo sa eksena. Ano ang palagay mo? Sagot naman ni Xiao Wang, sa tingin ko, ito ay serye ng pagpatay, at tila random na mga pagpatay. Itinuro ni Xiao Wang ang CCTV at sinabi, maalamang salarin sa pag-iwas sa mga kamera at wala ring bakas ng direktang kontak sa mga biktima sa eksena. Posibleng pagkalason nito, subalit sinabi ni Officer Zhang, pero wala namang senyales ng pagkalason sa mga biktima at wala ring bakas ng droga sa internal na pagsusuri. Ang panlabas na anyo ng mga bangkay ay parang tuyong bangkay. Hindi ito maaaring natural na pagkamatay. Isipin mo ulit, may iba pa bang posibilidad? Napakamot na lang sa ulo si Xiao Wang at sinabi, ibang posibilidad. Wala akong maisip, parang anino lang ang salarin, pinatay sila na parang multong lumulutang sa hangin. Subalit takot na sinabi Xiao Wang, baka naman multo ang may kagagawan. Ngunit sinabi ni Officer Zhang, alisin mo ang lahat ng hindi makatutuhanang posibilidad. Ang natitirang paliwanag ay ang tanging tamang sagot. Habang pinagmamasdan ni Officer Zhang ang pag-alis ni Fang Ning, sinabi niya, maghanda ka na. Nagbigay na ako ng abiso sa publiko. Pinapayuhan ang karamihan ng mga residente na iwasan ang paglabas sa gabi. Ang natitirang aspeto ay ipaubaya na natin sa ibang departamento. Nagdesisyon si Officer Zhang, Tara na, bata. Hindi kasing simple nang iniisip mo ang mundong ito. Samantala, sa isang madilim at nakakatakot na gusali, makikita ang isang lalaki na nagsindi ng kandila. Kasabay nito, tila may inaalalayan siyang bagay at sinabi, panahon na. Sa pagkamatay ng kandila, biglang lumitaw ang isang nakakatakot na nilalang. Sabik na sabik itong at nagtanong, panahon na ba para mang-hunt muli? Sumagot ang lalaki, madilim na. Mangyari lamang na maghanda, maaari tayong umalis anumang oras. Natatawa ang halimaw at sinabi, magaling, bata. Bigla itong nagbago ng anyo at naging isang maliit na bata, na ikinagulat ng lalaki. Sinabi ng halimaw, hindi ako nagkamali sa pagpili sa iyo sa inyong tatlo. Sa takot sumagot ang lalaki, isang malaking karangalan na pinahahalagahan mo ako. Sinabi ng halimaw, at sa tulong ko, hindi ka kailanman matutunto ng pulisya sa mga masasamang gawain mo. Nasa kamay ko ang malakas na soul weapon. Kahit ang ika-4 na antas ng soul spirit, kayang-kaya kong talunin. Lalo na ang mga mahihinang tao. Pagdating ng mga soul hunters, tayo ay nakapag-upgrade na at nakaalis na sa mga pinangyarihan. Kaya tara na, ang gabing ito ang huling haunting at magsisimula na tayo. Samantala, sa kabilang dako, sa isang gusali kung saan nasa isang restaurant si Fang Ning at prinsesa. Tinanong si Fang Ning, kumusta? May nararamdaman ka ba? Sumagot ang prinsesa, wala pa. Simula kanina, parang humina ang presensya. Noong ginabayan kita kanina, ang insidenteng nadaanan natin, maaaring gawa ito ng taong may hawak ng aking hairpin. Sandali, meron akong nararamdaman ngayon. Biglang tinuro ng prinsesa ang direksyon at sinabi, naramdaman ko ang aking hairpin, nasa labas. Nagtanong si Fang Ning, sila ba? Sino sa kanila? Sumagot ang prinsesa, hindi ko tiyak, medyo malabo ang pakiramdam ko. Pero isa sa kanila. Agad na umalis si Fang Ning at tinawag ang waiter, hindi ko na kailangan ng kahit ano. Nakita ng waiter ang perang iniwan ni Fang Ning. Nagalit ang waiter, walang ino-order, tubig lang iniinom, nakaupo ng ilang oras nang walang sinasabi, tapos aalis na lang na ito lang ang iniwang pera. Niloloko mo ba ako? Bakit kaya may ganoong kakuripot sa mundo? Pagkapasok ni Fang Ning sa isang club, ramdam niya agad ang siksikan at ingay ng paligid kaya nagtanong siya, nararamdaman mo pa ba kung nasaan siya ngayon? Sumagot ang prinsesa, hindi. Sobrang dami ng tao dito, naaapektuhan ang pakiramdam ko. Sinabi ni Fang Ning, kung ganun, lalapit ako sa kanila isa-isa. Mararamdaman mo siguro kung malapit na tayo sa kanya. Biglang napansin siya ng isang maganda at sexy na babae. Nilapitan siya nito at sa kaakit-akit na boses, sinabi, gusto mo bang mag-inom? Libre ko na. Nagulat si Fang Ning dahil sa pagdikit ng babae at dagdag pa nito, mag-inom tayo, tapos pwede tayong magpunta sa mas pribadong lugar para mag-usap tungkol sa buhay. Sinagot na lang ni Fang Ning, hindi.
Ngunit nang mapansin ni Fang Ning ang malalaking kokomelo ng babae at ang kamay nito na pababa na, sa hiya ay nasabi na lang niya, pasensya na. Pero tinukso pa siya ng babae, labas tayo at mag-enjoy, huwag kang mahiya, little brother. Baguhan ka pa ba? Dahil dito, sa galit at selos ng prinsesa ay kinurot niya si Fang Ning. Kaya aksidente niyang natulak ng malakas ang babae. Napansin sila ng mga tao sa paligid at may mga lumapit upang tanungin ang babae kung ano ang nangyari. Sinabi ng babae na sinaktan siya ng ating bida, kaya't nagkagulo ang paligid. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang isang grupo ng kalalakihan, at ang isa sa kanila na tila pinuno ay nagsabi, may lakas ka rin ng loob, bata, ang magpasimuno ng gulo sa teritoryo namin. Agad na nagpaliwanag si Fang Ning, may hindi pagkakaintindihan. Kalma lang, mga kaibigan. Baka hindi ko makontrol ang sarili ko mamaya. Ngunit sinagot siya ng leader, mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Ang bata mo pa, pero ang yabang mo na. Kaya inutusan niya mga tauhan niya, dalhin natin ang bisita natin sa meeting room. Isang tauhan ang biglang humawak kay Fang Ning at nagsabi, halika na. Subalit mabilis na hinawakan ni Fang Ning ang kamay ng lalaking iyon at sa lakas ng kanyang pagkakahawak, naramdaman ng tauhan ang matinding sakit. Sa isang iglap, napa-knockout niya ang lalaki, kaya't agad siyang napalibutan ng iba pang mga kasama nito. Namangha ang leader sa ipinakitang lakas ni Fang Ning at sinabi, talagang may talento ka. Pero hindi ito ang lugar para magpadalos-dalos ka. Narinig ng prinsesa ang lahat at nagsalita sa isip ni Fang Ning, nakakainis ang mga taong ito. Paano kung hayaan mo na lang akong patayin silang lahat? Napangiti si Fang Ning at natatawang sinabi, huwag na tayong magdulot ng dagdag na gulo. Ayoko namang magtapos ang gabi sa kulungan. Kasabay nito, biglang umatake ang mga tauhan mula sa likuran ni Fang Ning. Sa kabilang banda, makikita naman ang isang matabang lalaki na tila lasing habang nagsasalita, ang hirap na ng negosyo ngayon. Pwede bang uminom pa tayo ng kaunti? Baka hindi na ito magtagumpay kung hindi natin gagawin yon. Kailangan ko nang umuwi agad. Naghihintay pa sa akin ng anak ko. Nang muntik na siyang matamba, bigla siyang sinalo ng isang lalaki. Kaya agad siyang nagpasalamat sa tulong nito. Inalalayan siya ng lalaki at sinabi ng matabang lalaki, kapag may oras ka, pumunta ka sa bahay namin, hayaan mo akong pasalamatan sa iyo ng maayos. Sa nakakatakot na ekspresyon, sinabi ng lalaki, mukhang wala ka ng pagkakataon para doon. Sabay inabot sa kanya ang soul weapon, sa lasing na lalaki na kinatataka nito. Kasabay nito, bamulong ang lalaki, dumiretso ka lang sa eskinita, at makakarating ka sa bahay mo. Pagkatapos nito, nawala ang lasing na lalaki sa kanyang katinuan at kusa na lamang naglakad papunta sa madilim na eskinita, habang ang lalaking may hoodie ay may paggalang na nagpaalam, sana magustuhan mo ang inihanda namin para sa iyo. Bigla na lamang nagpakita ang batang halimaw sa likuran ng lasing na lalaki. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, napansin niyang nasa isang dead end na siya sa isang iglap, may isang figure na humawak sa kanyang mga kamay at paa, hindi siya makagalaw. At sa harapan niya, nagpakita ang nakakatakot na halimaw at sinabi, syempre, dahil dito mo matatagpuan ang dead end mo. At pagkatapos, bigla na lamang siyang nilamon ng isang kakaibang bagay.